Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 linggong tigil putukan na pagkasunduan ng US at Iran. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba sa 5.1% nitong Pebrero ayon sa PSA. 53 million pesos na halaga ng misdeclared na gamot nasabat sa MICP. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagkasundo ang Iran at Estados Unidos sa 2 linggong tigil putukan nitong Martes matapos ang higit 5 linggong girian sa rehiyon. Ito ang kinumpirma ni Prime Minister Shehbaz Sharif ng Pakistan higit 1 oras bago mapaso ang ibinabang deadline ni US President Donald Trump para sa posibleng malawakang pag-atake sa Iran. Bahagi ng kasunduan ang pansamantalang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng supply ng langis. Ayon kay Trump, nagpresenta ang Iran ng 10-point proposal na aniyay workable basis para sa negosasyon at inaasahang mapagtitibay ang isang kasunduan sa loob ng 2 linggo. Kinumpirma naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na papayagan ng ligtas na pagdaan ng mga barko sa loob ng 2 linggo kung ititigil ang pag-atake laban sa kanilang bansa. Samantala, suportado ng Israel ang temporary troops. Ngunit nilinaw ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi saklaw ng kasunduan ang kanilang laban kontra Hezbollah ng Lebanon. Bumuti ang kalagayan ng workforce sector sa bansa nitong Pebrero matapos bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang hanap buhay. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 5.1% ang unemployment rate noong Pebrero, mas mababa kumpara sa 5.8% na naitala noong Enero. Katumbas ito ng humigit kumulang 2.66 na milyong Pilipino na walang trabaho, na mas kaunti kaysa 2.96 milyon noong nakaraang buwan. Kasabay nito, tumaas ang employment rate sa 94.9% mula sa 94.2%, indikasyon ng pagdami ng mga may trabaho sa bansa. Bumaba rin ang underemployment rate sa 11.8% nitong Pebrero na tumutukoy sa mga manggagawang naghahanap pa ng dagdag na oras o karagdagang trabaho. Tinatayang nasa 49.43 milyong Pilipino ang kabilang sa kategoryang ito. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang 53 million pesos na halaga ng misdeclared na pharmaceutical products at iba pang kalakal sa Manila International Container Port o MICP sa isang shipment mula China. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno noong April 7 Martes ang pagsusuri sa kargamento na unang idineklarang pet cages. Ngunit lumitaw na may 336 na kahon ng gamot na walang permit mula sa Food and Drug Administration o FDA. Nadiskubre rin ng 406 na kahon ng iba pang produkto kabilang ang electronics, cosmetics at auto parts. Lumalabag ang shipment sa misdeclaration provisions ng Customs Modernization and Tariff Act at sa Food and Drug Administration Act of 2009. Ayon sa MICP, patuloy ang pinaigting na pagbabantay sa pantalan upang hadlangan ng smuggling at maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Patuloy ang investigasyon laban sa importer. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.